Ano po? Ayan. Sabi po, ang paksa natin na binigay ay Efeso 6:13. But I want us to see yung pong kanina naman pinag-pray na po ako, no? Kaya dire-diretso na tayo para to catch up sa lost time. Okay po ba? Narinig po ako? Opo, pasensya. Okay. So yan, sabi ko nga po, magsisimula tayo sa wakas. Sabi sa Efeso 6:10, or ang title muna natin is Stand Firm. Manatiling nakatayo. 5 taon na ang gawain, alam ko po, nakatayo pa rin tayo. Kaya nga kita nyo, may mga patotoo, may mga pa-games pa, may pa-premyo dahil may games, ano po. Ibig sabihin lang, and we have a good number ng participants tonight. Ito'y nagpapakita that after 5 years, we continue to stand firm. Ano po, nananatili tayong nakatayo. Nasa labanan po kasi tayo at maraming lumalaban. Kita naman natin kahit sa anumang klase ng palaro, boxing, may mga lumalaban. Pero after ng laban, hindi na makatayo. Ano po? After ng laban ay buwal na. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon na sa gabing ito, pakaganda po ng ating paksa at ibinigay sa atin ng ating tagapanguna sa Ephesians 6:13 that we should stand firm. Kailangan nanatiling nakatayo, hindi lamang during the battle, hindi lamang during the game, hindi lamang during the warfare, but even after the warfare, we find ourselves na nakatayo pa rin sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Pablo, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Napakaganda ng exhortation. Unang-una, makikita po natin dito that paano tayo titibay. Sa kalakasan, hindi galing sa atin, kundi sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So we have the strength of the Lord and we have the power of God in us. And then, aside from that, kita nyo po we have all the reasons para hindi matumba. Or sabi man ni Pablo, natutumbang ngunit bumabangon. Ano po, makita po natin na ang mahalaga, after every battle, we are standing firm. In the verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. May mga schemes o ang kaaway. And then sa verse 12, I want to read this in English version. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Yan. We are familiar with this verse. Ano po, meron tayong kalaban at hindi po mabubuting kalaban to, masasama, wicked. No? At talagang kapag dapat ma-remind tayo nito na hindi po basta-basta itong mga kalaban natin. Kaya we must always be on watch. And then, yung topic po for tonight, Ephesians 6:13, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Yan po ang sinasabi natin. Kaya nga po ang paksa natin, kinakailangan po na tayo'y nananatiling nakatayo sapagkat sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Epeso that you may be able to stand your ground. Ano po? When the day of evil comes. At nakita po natin, grabe na yung kasamaan. Kaya nga po, kahit ito'y nasulat noon pa sa panahon ni Apostle Pablo, naku, hindi po natin may kakaila na ganito pa rin ang kalalagayan. That the days are evil. Dati po, ayan, ngayon ay putok na putok ang pinag-uusapan po tungkol sa corruption, sa flood control projects, sa mga ghost projects na yan. Hindi nyo ba napansin? Noong una, pag nagnakaw ang tao, tinatago. Ngayon po, they're flaunting it, pinagmamalaki pa, akala yata hindi marunong magmat ang mga tao. Kaya nakakalungkot po. But praise God. Ano po? We are engaging in spiritual warfare and the exhortation for us tonight is to stand firm.
kahit after pa ng 5 taon uli, hangga't hindi pa dumarating ang Panginoon, tayo ay nakatayo. Sa Tagalog, yung term po natin, o yung text natin is, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma. Ginagamit po. Ano po? Hindi yan basta pan-display. Ito'y ginagamit mula sa Diyos. Sa ganyan, makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. So, ibig sabihin pala nung standing firm, stand your ground, is to stay, makatagal. Ano po? Upang pagkatapos ng labanan, ay ano po, matatag pa rin kayong nakatayo. So, malinaw na malinaw po na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso at sa gabing ito, sinasabi sa atin ng Panginoon na it's one thing that we fight the battle standing, pero ang gusto niya po is we finish the battle na nakatayo pa rin. Ano po? Hindi ayaw po ng Lord na nakipaglaban tayo, tapos hindi na tayo nakabangon. Dapat po manatili tayong nakatayo. At hindi lang basta nakatayo, matatag. Ano po? So, tingnan natin. Let us have some review and para makita po natin yung mga basic principles ng spiritual warfare. Mahalaga po na pag tayo nasa labanan, alam natin yung rules, alam natin yung nature ng laban. Kanina may nagkukwento sa amin. Kahit pa ang kakampi mo ay si LeBron James, si Michael Jordan, si Kobe Bryant, kung ang laban naman ay hindi basketball at ang laban ay golf, wala tayong magagawa doon. Mali po. So, we must be knowledgeable about these basic principles ng spiritual warfare. Una, dapat po nating maunawaan that every believer is engaged sa labanang ito. Wala pong exemption, wala pong bata, matanda. As you can see, grabe yung mga ginagawa ng kaaway sa persecution sa mga kapatid natin, sinusunog, pinapatay, no po. And then, yung spiritual warfare na makita po natin na walang excuse dito or walang exempted. So, every believer is engaged in spiritual warfare. If you think na yung kaaway natin ay pagpapapahingahin tayo, hindi po, no? Talagang masama wicked nga po siya. Kaya dapat maunawaan natin na kapag Kristiyano ka, kapag Kristiyano ako, pag mananampalataya ako, sa ayaw at sa gusto ko, pumasok ako sa labanan. Po, pumasok ako sa labanan. Bakit? Kasi dating taga-wickedness ako. Ang ganda nung dating Kingdom of Darkness ako. Ang ganda nung kapatid ng ating, patotoo ng ating kapatid. Ano po, si Coco Martin ng spiritual ng prayer warriors. Ano po. Totoo po yun. Ano po. Dahil tayo'y galing doon sa masama, we belong to Satan. Ako po, ang ama ko sa John 8:44, dati si Satanas. Ewan ko po kayo, pero totoo yun sa lahat ng hindi mananampalataya. Wag niyo namang sasabihin ito sa iba ng wala sa konteksto. Ano po? But ako, inaamin ko, anak ako dati. Kahit pa nung cute ko nung bata ako, ako po ay anak ni Satanas. Ako ay sa aking amang Diablo. At kung ako'y dating asset, ano po, and I hope maintindihan ako ni Pastor na dati tayong asset ni Satanas no? Ginagawa natin kasi yung kalooban niya. Hindi tayo basta mapapayagan na mawala sa kanya. Kaya may warfare. Ano po? May warfare. But kaya ang paikilabang ito ay pinangungunahan natin, yung pinangungunahan ng kalaban natin, itong si Satanas. Unang-una, pangalan niya, adversary or enemy, kaya kaaway talaga. Kaya huwag niyo pong tinatawag na taning. No? Meron ba tumatawag sa palayaw ng kaaway? Hindi nga kahit nga galit sa asawa. Buong pangalan ang tinatawag. Cordapia, ano ka na naman? Ano po, iyan. Kahit nga yung kaganda ng pangalan na Shirley, paggalit yung asawa o sino man, mapapalitan ng iba.
pero hindi nilalambing pagkagalit. Kaya po wag niyong tatawaging taning si Satanas. Satanas po yan. No po? At alam natin yung kwento ni Satanas. No po? Siya po ay dating angel at siya po ay kaaway natin. So alam natin at ang iba pang mga kaaway na kasama niya, syempre, yung sinasabi rin po dito sa Efeso 6 na mga spiritual beings. Ano po? At alam na natin po yan. Yung unseen enemy. And sabi po sa 2 Corinthians 2:11, siya po ay may mga schemes, may mga taktika na ginagawa para tayo ay magapi. And so, you just try to imagine that if a believer does not know na siya ay nasa constant na labanan, magpapatumpik-tumpik talaga. Ano? Alam niyo yung patumpik-tumpik, yung as if parang hindi niya alam kung ano nangyayari. Kaya nga po, lumalaganap yung korupsyon sa ating bansa, it's not because of Satan lang. Sometimes, we are partly, ano po, kapag lumalaganap ang kasamaan, we are partly guilty. Bakit po? Kasi sabi nga nung isang author, bakit daw lumalaganap ang kasamaan? Dahil yung mabubuti ay walang ginagawa. So, marami po na mga taktika si Satanas at ang kanyang mga demonyo. At alam po natin yan. Let us be reminded of this. Gayun din po, walang neutral place sa labanang ito. Every place is a battlefield. In fact, hindi lang yung mga literal o physical na places, ang ating puso, ang ating isip, ano po, at ang ating bibig. Yan po ay mga battlefield. Nandiyan yung labanan. No? Lalo na yung puso natin, ano po, at yung iisip natin, ano po, nandiyan yung labanan. Kaya wala pong neutral place sa labanang ito. In our fight against evil spirits, there is no neutral place. Kaya, alam natin yung sabi ni Apostol Pedro, sino daw yung kaaway natin ay katulad ng leyong umuungal na naghahanap ng masisila, seeking those whom he may devour. Hindi lang basta itatrap, devour. Pag sa sinabing ganun ay talagang matindi. So, dahil we are all engaged in this warfare, and there is no neutral place, dapat po maging vigilant tayo. No? Dapat po maging vigilant tayo. Yan na sinasabi ni Apostol Pedro. Ano po? Yan. And then, bagamat malakas ang kalaban natin, the good thing about this warfare ay ano po, siguradong talo na si Satanas. Sabi sa Colossians 2:14-15, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He, si Jesus Christ, has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Yan. Ipinakong kasama to sa krus yung mga bagay na contrary to us, yung mga lumalaban sa atin, yung mga katuruan na mali, mga gawa ng kaaway. Kasama daw pong ipinako sa krus, having disarmed, yan. At ang result noon, dinisarmahan yung mga principalities and powers. At ang maganda po nito, why is the victory ay sigurado na. Sabi ni Apostol Pablo, He made us a public spectacle of them triumphing over them in it. Sinama tayo sa parada ng tagumpay. Yan, masarap pakinggan, lagi natin maikinig yan. Kasi nung mga panahon nung nasulat ito, kapag bumabalik yung mga Roman soldiers sa labanan, nagkakaroon po ng parada. No? Meron silang laurel, ano po, yun ang kanilang pinaka-corona. And then yung mga kalaban na tinalo ay kasamang nila na nakaparada, pati yung mga loots o yung mga
mga nakuha nilang mga kayamanan ng kalaban. Ano po? At nasa una po nun ay yung mga mananagumpay. Mga kapatid, yes, madaya si Satanas, kaya nandadaya, talo na eh. Po, kita niyo mga pikon, kita niyo mga natatalo na gagawa pa ng gulo, gagawa pa ng issue, politika, basketball, o anumang larangan. Pagtalo na ganon. Alam na pati ni Satanas yung naghihintay sa kanya eh. But praise God, it only it shows na we have defeated. Christ had defeated the enemy on the cross. At tayo kasama niya ipinaparada sa parada ng tagumpay. And that victory of Jesus, kasi hindi naman tayo napako, hindi tayo namatay. Ano po? Hindi tayo nabuhay na maguli. Pero dapat nating maunawaan na may sinasabi sa Biblia na mga katotohanan na we can identify ourselves. Sabi sa Roma, ano po, yung si Jesus ay sabi sa Galatia 2:20, si Jesus ay napako. Sabi ni Pablo, ako'y kasamang napako ni Jesus. Yan. Nandun ba si Pablo nung si Jesus ay napako? Wala po eh. Wala as a believer. In fact, si Jesus ay namatay sa krus. Pero si Pablo ay hindi pa mananampalataya. Diba? Pinapatay pa niya si Esteban before his conversion. So, dito po makikita natin, we can identify ourselves. Ano po? Ang tinatawag po ito sa pag-aaral ng Biblia ng mga positional truths. Positional truth. Ibig sabihin, si Jesus ay napako, pero sabi ni Pablo, kasama siya doon. Kaya later on sa Book of Romans, sinasabi ni Pablo, si Jesus ay nalibing, ako'y nalibing din. Si Jesus ay namatay, kasamang namatay. Si Jesus ay nilibing, kasamang nilibing. Si Jesus ay binuhay ng maguli, tayo binuhay ng maguli. And Jesus, seated on the right hand, at sabi sa Timothy, we sit with Christ in the heavenlies. Yan po yung mga positional truth. Because we live in two worlds, the physical and the spiritual. No? And hindi lang bulahan yun. Kaya nga po, pag pinag-aralan natin, mamaya yung prayer, pag pinag-aralan natin yung prayer, hindi lang ang direction ng prayer ay pataas. In fact, the direction of prayer is downward. Tingnan niyo po, mangyari nawa, ang langit, sabi sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. So direction is pababa. And since we are seated in the heavenlies, ito mahalaga po ito sa mga warriors, we just simply enforce the victory. The victory of Jesus is given to every believer, and you sit in the heavenlies together with Christ, ang sabi sa Ephesians chapter 2. And therefore, sa labanang ito, we don't pray for victory. Pastor, ba't hindi tayo magpe-pray sa victory? Because that victory is already ours, given to us by Jesus Christ. We simply enforce the victory. Kaya napakasarap pong lumaban. Hindi pa nagsisimula ang laro ay alam mo na panalo ka. Kumpiyansa ka. Walang kakabakaba that whatever happens, we are assured of victory. Amen? Kaya po, sabi sa 1 Corinthians 15:57, makikita niyo po, mababasa niyo ang katotohanan na yan. Na tayo po ay sigurado na sa katagumpayan. No? Pero bakit inaalaw ng Diyos na tayo ay iharas ng kalaban? Po, kung sila'y talunan na, bakit hinaharas pa nila tayo? Bakit pa nila na-attack tayo ng mga mananampalataya? Po, well, they are allowed for a purpose. No? Isang halimbawa po, sabi sa Judges chapter 3, verse 1 to 2, now these are the nations which the Lord left. Bakit daw po may itinira ang Panginoon? Sundan niyo po that He might test Israel by them. Yan.
may itinarang kalaban ng Panginoon doon sa mga bansa sa paligid ng Israel. Bakit daw? Upang i-testing, upang subukan ng Israel. Ano po? All who had not known any of the worst in Canaan. Kasi hindi nila na itong mga papasok doon sa loob ng Canaan, walang karanasan sa pakikibaka. Ano po? Kaya, ginawa yun ng Panginoon upang sila po ay subukin. At nakita po natin na yun ay nangyari. Ano po? Kaya, bakit tayo inaalaw ng God? Kung talunan na si Satanas at ang mga demonyo, bakit pa nila tayo nahaharas? Well, sabi ko nga una, mga pikon eh. Alam niyo yung tao na wala ng pag-asa sa buhay? Alam na ni Satanas ang kanyang kahihinatnan. Alam na po niya eh. Kaya, nagwawala po yan. At as much as possible, yung mga kawangis ng Diyos na katulad natin, nilikha tayo sa wangis ng Diyos, sabi sa Genesis 1:26, sinira ito ni Satanas sa pamagitan ng kasalanan, pero naibalik ang wangis na yon, ayaw na ayaw ni Satanas ng faces natin, ng mukha natin. Kaya, sisirain yan. Sisirain niya ang araw mo. Well, alam naman natin to. I believe every one of us here know it na hindi naman si Satanas all-knowing and omnipresent, no? But sometimes when we say Satanas, Beelzebul, ganyan, kasama yung mga demonyo niya. Kaya, hindi siya ganun kakapangyarihan, pero sisirain niya sa pamagitan ng kanyang mga masamang espiritu, mga alipores, ano po. So, yun po ang dahilan. For God to test us, kagaya ng mga Israel, we are being allowed. In fact, si Jesus nga, di ba? Sinubok din, suntuksohin, tinukso nitong si Satanas. Pero praise God, ano po? Kasama natin ang Panginoon, and greater is He that is in us than he that is in the world. Ano po? So that the children of Israel might be taught to know war. Tinetrain tayo ng Panginoon. Kung walang labanan, walang mananagumpay. Amen? We will not be called overcomers if there is nothing to overcome. And because we will be reigning with Him, dito po, babalik tayo after the rapture. Nasa taas na tayo, there will be 7 years ng Great Tribulation. Bababa tayong muli. Lahat ng na-rapture, bababang muli, and we shall reign with Him. Kaya, lahat ng ito, training ground sa atin ng Panginoon. We are being trained to be overcomers, to be someone worthy of reigning with Christ. Ano po? Kaya tandaan po natin yan, na we are in a battle, we are in a war, everyone is involved, walang neutral ground, and we are assured of the victory. Ano po? But, kahit pa assured na tayo ng victory, God allows na tayo ay iharas pa ng kalaban. Sooner or later, marirealize ni Satanas, hindi na niya tayo kayang galawin. Mananawa din siya. Amen? But we have to be very, very vigilant sapagkat if not us, aatake yan. Tandaan nyo, kita nyo pa rin yung mga tao na pikon, di ba? Merong masasama ugali talaga ng mga tao. Pag hindi nila makaya yung magulang, saan babaling? Alam ni Satanas, hindi niya kaya yung magulang, yung father natin Hindi niya kaya si Jesus. Hindi niya kaya ang Holy Spirit. Kaya tayo pinagbabalingan. Now, tayo man din, mga magulang, kaya po, let's be very, very vigilant. I-cover natin. That's why I really, really appreciate yung pong ministry na ito ng pananalangin. You being warriors can be
even in the wee hours, madaling araw, pag warrior kayo, alam nyo, okay lang sa inyo, alam nyo, pag ginigising kayo ng Panginoon, and you would pray for someone, and it is very, very appreciated, na nakikita ko po ang mga pastor, pinagpe-pray natin, huwag niyo pong sasawaan yon. Because if the devil cannot harm us anymore, yung mga anak namin, pati po tayo, matibay na kayo sa Panginoon, but we still need to be standing and very vigilant because itong si Satanas at mga demonyo, mga pikon yan, pabalingan yan. This is not a threat, this is the truth. However, kaya nga, laging mananalangin tayo, we cover with the blood of Jesus, we plead the blood of Jesus sa bawat mananampalataya na ibinigay, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya po, tuloy-tuloy ito, hindi lang 5 years. Ano po? Amen po ba? So, sinabi dito yung weapons of our warfare, but I'm not going to discuss yung lahat ng mga inisa-isa po. The sword of the Spirit, the helmet of salvation, yung pangyapak sa pagdadala ng mabuting balita, yung sintron, yung belt of truth, ano po, breastplate of righteousness. Marami naman pong pagkakataon na mapag-aralan po natin to, the shield of faith. Ano po? Pero aside from this, nakatutuwa na alam ng Panginoon that this is a warfare at hindi niya tayo isinama sa labanan ng walang mga weapons. Yan pa lang dapat po ma-appreciate natin. And mind you, kagaya ng binanggit kanina sa ating pasimula, the armor of God. Kaninong armor? The armor of God. It's not mine. It's not anyone else. It is the armor of God. All we need to do is to put it on. Isuot po natin to. Hindi to kagaya nung pag may labanan, isusuot. Marami kasi nagpe-pray lang pagka may labanan. Hello? Wala dito nun. Ano po? Marami kasi magbabasa lang ng Bible pagka may warfare. Nung 80s po, talagang napakarami ng mga napuposes. Talagang yung paggalaw ng Holy Spirit, sinasabayan ng mga demonyo. Ano po? Diyan po sa Bundok Banahaw, may church tayo dyan. Sa Sariaya, may 2 church din dyan. Ano po? At hanggang ngayon sila naroroon po. Talagang matitindi po ang labanan namin doon sa Bundok Banahaw. Kami ay papunta pa lang, naglalakad ng 3 kilometers pa. Alam na ng demonyo na kami paparating. Nagkukwento yung pamilya nung napuposes na babae at sasabihin, huwag kang lalabas. Kaya pala nung dumating kami sa bahay, ayaw lumabas ng babae kasi tinatakot. Ano po? Pag kami mang ganon, kahit dito sa Sampalo, dito sa Sampaloc Lake, merong naposes dito, may pinainom daw siya ni Satanas ng dugo at hinahati niya yung Sampaloc Lake. Antindi, ano po? Pero, alam niyo po, sabi lagi namin noon, kailangan laging prayed up. Ang tawag doon, prayed up, laging handa. Laging nakapag-pray. Ang mga weapons na to ay hindi po ito, I'm talking of in general, hindi ito isusuot kapag may laban lang o may napuposes lang. Kasi nga, unang-una na sa umpisa ng message na to, ano po sabi natin? We are in a constant warfare. We are all involved. Kaya, later on, tinuruan namin yung iba rin, ano po, dahil hindi po pwedeng tatawagin sina pastor lagi, tatawagin yung mga elders, ano po. So, ganun po. And we thank God that these weapons of warfare ay galing sa Panginoon. And we are assured na pagka made from God, given us from God, talagang mahusay po to. Ano po? Pwedeng panlaban talaga. So, but then, gusto pong makita natin, no? It is given to us by God for us to remain standing. Hindi yung nakipaglaban tayo pagkatapos lupagi din tayo. Ayaw po ng Lord na ganon.
So, makita po natin, the weapons of warfare, ano po, we pull down strongholds, sabi ni Pablo, we overcome how? By using these weapons of warfare. Ano po yun? Prayer, intercession, praise and worship, fasting, word of God, the name of Jesus, the blood of Jesus. Isama nyo pa rito yung tithing. Kasi sabi, yun daw pong sa malakas stress gis pagka binigay natin to, sasaway ng God yung mananakmal. Ba't po may ngiti si Pastor? Kasi may kwento dyan, para konting kwento lang. So may napuposes po, sabi kasi yung praise and worship, nagpapalayas ng masamang espiritu, kantahan yung mga kapatid. Kaso paus na sila, hindi pa rin naalis yung masamang espiritu. Kasi sabi ni Jesus, may mga demonyo na matitigas ano po, pinasahan ng talata, wala pa rin. Nirebuke, wala pa rin. Well, yung isang diakono, nagsabi sa Pastor Bumulong, Pastor, pwede po ba to? Nung lumingon yung pastor, may dalang offering basket. Ano po? Sabi ng pastor, bakit ganan? Subukan lang po natin. Kasi nag-pray na tayo, nag-praise and worship, nagbasa ng Word of God. Hindi pa rin po subukan po kaya natin. I-announce niyo po, pastor. May tithes and offering tayo ngayon. Lumayas yung demonyo. Sabihin ng pastor, sige, tayo magbigay sa Panginoon, lumayas yung demonyo. Nako, yan. Mga kamag-anak yun mga napunta sa CR pagka time na ng giving. Ano po, biro lang po yun. But lahat ng bagay nito ay binigay sa atin ng Panginoon para po sa manatili tayong nakatayo. And I want to share yung tatlong bagay. Ano po. So, yung Word of God, is a weapon. Ano po? Ito yung nakita natin na pinanlaban ng Panginoon. Alam na po natin to kung gaano ka hindi nagsabi ang Panginoon ng mga kasabihan, mga kung ano-ano, kundi sinasagot niya si Satanas dahil alam din ni Satanas ang Biblia, sinasagot siya ng Panginoon ng salita ng Diyos na matalas, sabi doon sa Hebreo 4:12. Ano po? Medyo fast-paced po to dahil alam ko naunawaan na po natin ang mga bagay nito. Kasi I want to dwell on the last part na ito. Ano po? And then, alam natin, lagi sinasabi ng Panginoon, it is written. It is written. Yan. Huwag po tayong magko-quote ng wala sa Bible. Minsan sinasabi natin, ito kalimitang, para lang illustrate na dapat nag-aaral talaga tayo ha. Ano yung Matthew 18:20? Kalimitan paano sinasabi yun? Sa 2 o 3 dapat, pero kalimitan na ikinig natin sa 1 o 2. Wala po nagtitipon na ng iisa. Ano po? Yan. So, dapat po, pagka accurate, dahil matalas yung Biblia, yung Word of God, I mean, not the Bible, yung salita ng Diyos, accurate po ang paggamit natin. No? Kaya na-appreciate ko po yung mga nag-recite ng Psalm 91. Ano po, nakakatuwa po. Talaga pong kayo karapat-dapat sa 400 na ibibigay sa inyo. 500 pala, kala ko sa inyong 100. Pero lang po. Ano po? So the Word of God, no? Kita po natin na dapat everything na sasabihin natin, it is written. Pag hindi nasulat yan, hindi po sa salita ng Panginoon yan. Wala nang extra revelation. Maging maingat tayo kasi yung mga Mormons may extra revelation. Yung po mga Islam, may mga Muslim may extra revelation. Hindi po tayo po pwedeng ganon. Ang mga iglesia ni Cristo Manalo, merong mga pasugo po na halos kinikilala nila ding talagang hindi nagkakamali. So tayo po, it is written. Anything that is not written, wala po yung kapangyarihan. Ano po? Then, we can use as weapon the name of Jesus. Ano po? Nung si Pedro ay pumasok doon sa templo, walang pera, broke. Broke yung mga apostol, may namamalimos. Sabi ni Pedro, silver and gold I have not, but such as I have give unto thee. In the name
of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And for the first time, maybe, for the first time of the life nitong lalaki na ito, na hanggang doon lamang sa harapan ng templo, for the first time, nakapasok siya sa loob ng templo. Why? Because of the name of Jesus Christ. We have the authority. And when we talk about using the name of Jesus, dapat alam mo, kapatid, yung authority mo. Sabi ni Jesus, all authority, no, sa buong lupa is given unto me. Ano pong kasunod nun? Ano pong kasunod nun? Word na yon. After sabi ni Jesus, lahat ng kapahamalan ay binigay sa akin. Sino pong nakakaalala? All authority is given unto And me. power po. Yan, ang sagot po, therefore, no? Therefore, go. Ano pong ibig sabihin? Magkasunod yun eh. Since ibig sabihin nun, yung authority na meron kay Jesus from the Father, ibinigay din sa atin. And that's why, in effect, Jesus is telling us, when you go, the same authority given to me by the Father is also given to you. At kasama yun yung kapangyarihan sa Acts 1:8. Dahil sinabi rin ni Jesus, no po, na mag-abang, intayin ang pagdating ng Santong Espiritu. So we have the powerful name of Jesus. Kaya po, makikita po natin, mahalaga yung authority. Everyone can use the name of Jesus. Just like when the apostles, mayroon silang nakasama, mga anak ni Sheba, no po, na gustong gayahin yung mga apostol, sumusunod sa kanila, ano po, at sabi ng mga anak ni Sheba na to, mga anak ni Sheba sa Tagalog, pinalapalayas nila yung masamang espiritu, ginaya. Kaya nga po, personal ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus. Kasi personal natin isang kilala niya rin tayo. Pero itong nanggagaya lang, walang authority, pinalayas yung demonyo, nag-try, pero sabi ng demonyo, si Pablo ay kilala ko. Si Jesus ay kilala ko. Sino ka? Kaya nung una pa lang, uso na yung who you. Ano po? At biglang sa kanila lumipat yung masamang espiritu. Mga kapatid, when we talk about the name of Jesus, bakit ito powerful? It is because we have the authority. Binigay sa kanya ang authority. Kaya nagugulat yung mga Israelita, in particular, yung mga Pariseo at mga Scribe at Sadduceo. Kaninong kapamahalaan ka nangungusap? Sabi nila sa Panginoon. And the same thing with us. All authority is given to me, therefore, go. When we go, the same authority given to Jesus is also given to us. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon na gamitin po natin yung pangalan ng Panginoon, hindi nababawasan. Hebrews 13:8 is the same yesterday, today, and forever, tomorrow. Ano po? Kaya we have the power of the Word of God, we have the name of Jesus, and we have the blood of Jesus. Ano po? In addition to the full armor of God, mahalaga po ito, yung blood ng ating Panginoong Jesus. Because of the blood of Jesus, ano po, He who entered the most holy place and offered His blood to His Father, in exchange for the blood of His Son, the Father gave eternal redemption. Pinagwagihan ang lahat ng kasalanan. Pinagwagihan ang kamatayan. And therefore, we obtained yung kaligtasan. We have been redeemed. Tinubos po tayo. Ito ay hindi ginagawa ng taon-taon kagaya ng sa bansang Israel, sa templo, pumapasok yung high priest once a year. Pero after po noon, sabi, we have a better high priest who offered not the blood of any animal, but His blood.
Jesus offered His blood. At nung panahon po na talagang napakaraming mga napuposes, talagang pagka yung pinabasa namin yung ang dugo ni Jesus ay nagpapalayas ng masamang espiritu, hindi mabasa ng mga demonyo. Ano po? Hindi mabasa ng mga demonyo. Takot sila sa dugo ng Panginoon. That's why we always plead the blood of Jesus. Ano po? The offering of the blood is or was done once and once only. So, ibig sabihin, wala nang ibang dugo na mas magiging kapangyarihan. Sabi ni Kibulo, yung kamatayan ni Jesus sa cross ay failure. Kaya siya ay pinili na maging anak. Siya yung appointed son. Wow. Pero wala pong katotohanan yun. Okay? So, this offering cannot be repeated. It is a perfect offering. Kaya wala nang kasumunod pa. So perfect that Jesus obtained for us ng katubusan magpakailan-kailanman. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Po? So, kasama dyan yung forgiveness, yung total cleansing, that if we forgive, hindi lang tayo if we confess our sins sa 1 John 1:9, He shall not only forgive us, but lilinisin tayo sa lahat ng karumihan ng kasalanan. Kaya nandun po yung healing, forgiveness, cleansing, yung healing. Ibinigay din po sa atin to ng dugo ng ating Panginoon, and then the protection. We are in a warfare, and if we plead the blood of Jesus, we have protection. Amen? The Lord would not allow the destroyer to strike us. Sa Exodus, nakita natin to, sabi ng Panginoon, dadaan yung anghel ng kamatayan. Pero ang lahat ng may dugo sa hamba ng kanilang pinto, lalampasan ng angel of death. The same protection of the blood of Jesus during the Old Testament is the same protection that we have now. Although, yung dugo na inilagay sa hamba ay mula sa hayop, mas tinitingnan natin ang katotohanan noong ginawang yon, ng bagay na yon. At ang katotohanan noon ay yung dugo ng ating Panginoong Hesus. And we are protected. Bakit tayo makapananatiling nakatayo during the fight, during the warfare, and after the warfare? Because we have the blood of Jesus. We have the Word of God. We have also the name of Jesus. The blood, the Word, and the name of Jesus Christ. Ano po? Kaya napakahalaga po niyan. Sabi doon sa Revelation 12:11, paano naging victorious? Ano po? Because of the blood of Jesus Christ. Kaya purihin po ang Panginoon. We are complete in every good work to do His will because of the blood of Jesus. We have the ability to do the will of God. Why? Because of the blood of Jesus. And finally, yan. Siyempre po, anniversary ng mga warriors, anniversary ng mga prayer ministers, hindi may aalis. Kung mapapansin niyo po, sa Efesos 6:18 at do sa Efesos 6:11, 12 na binasa natin, tapos hanggang 13, hanggang 17, inisa-isa ni Pablo yung helmet of salvation, belt of truth, sandals of peace, bringing the good news, shield of faith, breastplate of righteousness, helmet, lahat ng yon binanggit po. Pero pansinin niyo po, pagdating sa verse 18, what's the context? The whole armor of God. Some may disagree, but I believe mahalaga po lahat ng binanggit ni Pablo. Pero may mahalaga rin siyang isinasama sa armor na ito. And what is that? Prayer. Kita niyo po, saan nagsimula yung word na 18? Kita niyo po sa screen, malinaw naman po. Saan nagsimula yung verse 18?
and pray. Diniscuss lahat ng full armor of God, and after that, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on what? Praying for all the Lord's people. Magaling ka sa Bible, the sword of the Spirit, pero bakit maraming natitisod? Walang prayer. Malakas yung pananampalataya, pero paano nasusustain? Through prayers. Lalakad masipag, nakapag-share ng gospel, pero bakit walang naku-convert? Ay tumatanggap, nagdidesisyon, pero hindi decision ang kailangan natin. We need disciples, not decisions. Kasi walang prayer. So, you see, if I will be looking at it, sinabi ni Pablo, ito yung mga panlaban natin. Pero wag niyong iiwan sa armor ang prayer. And every prayer ministers say amen to that. Hello? May kasama po ba? Amen. Wag niyo po, wag kayong magpe-pray ngayon ha. Amen. Amen po. Amen. So, and pray in the Spirit. Oh, sabi nila yung speaking in tongues, well, so be it, ano po. And pray in the Spirit, ibig sabihin po, may kamalayan yung pananalangin, hindi lip service. Ang haba mag-pray, para din tayo lang no, mga Katoliko pa rin tayo, ang haba natin mag-rosaryo. Kaya sabi ng mga inchik, ano ba to, ang haba-haba ng rosaryo, pwede bang paekwi na lang, ano sila, paleholid. Ano po? Pray in the Spirit, we are mindful that the Spirit is working in us. Bear this in mind, be alert, and always, what? Keep on praying. If I may say it, not only because we are prayer warriors here, siguro po, sometimes, hindi natin mga ma-recite yung sa spiritual mentoring, one verse. Sometimes, nalilimutan natin yung faith natin nagwe-waver. Pero okay lang po. Palakasin natin. Kumbaga, if I may say, allow me to say this, that mag-work ang armor na ito kapag kasama ang prayer. And the full armor of God, kasama doon ang prayer. Verse 19, pray also for me. Kita nyo, sabi ni Pablo, hindi sinabi ni Pablo, ipangaral niyo sa akin yung gospel. Share niyo sa akin yung word of God. Palakasin niyo yung aking faith. Diba? Sabi ni Pablo, pray also for me. Para ano? Kapag kasuot niya yung gospel, yung shoes ng yung sandals, kita niyo po that whenever I speak, anong magpapa-effective dun sa pagsasalita? Words may be given me so that I will fearlessly. Yung faith mo magiging bold. How? Pray also for me. Amen? I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. And then, pray that I may declare it fearlessly as I should. Di ba napansin? Diniscuss na yung faith, yung salvation, belt of truth, word of God, yung shoes o yung sandals. Pero ilang beses sinabi ni Pablo yung word na prayer or pray. One, pag sa Tagalog po, wala kayong makikita na pray. Pray in the Spirit with all kinds of prayers and requests. Prayer pa rin yan. Ano po? Be alert and always keep on praying for all the Lord's people.
19, pray also for me. Amen? And then pray sa verse 20 that I may declare it fearlessly. Kaya nga, later on, Paul would say to the Thessalonians, ano sabi ni Pablo po sa mga taga-Thessalonica? Pray without ceasing. Manalangin tayong walang patid. Amen? Kaya po, you've been praying for 5 years. You've been praying for 5 years. And at least dito po sa group na to, hindi, yung iba siyempre, mas mahaba pa simula nung makakilala sila. But this is a different kind of yung personal prayer lang natin. Pray in the Spirit. And I encourage this group po, na po, with all humility, I encourage you po that you continue doing this. We never know yung kung saan nakakarating ang ating mga panalangin. Kahit anong sipag ko o ng sino man ng mga manggagawa at mga pastor, limitado yung espasyo na mapupuntahan namin. Makakasakay kami ng bangka, makakasakay ng kotse, makakasakay ng eroplano, pero hanggang doon lang yon. But prayer transcends all physical things, all physical places. Amen? We can only counsel yung mga tao na kaharap namin, mahirap mag-counseling na hindi kaharap. As much as possible, iwasan nyo nagka-counsel ng hindi kaharap o kita ng mukhaan yung kina-counsel. But when you pray through the Holy Spirit, yung laman ng puso ng tao nasa-search ng Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Romans 8, we don't know how to pray, but the Spirit teaches us what to pray and how to pray. Kaya po, siguro po makita po natin. Sabi ni Pablo, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigmaan na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayo nakatayo. Parang magandang tingnan yung may espada ka, magandang tingnan yung may belt, merong shield. But how wonderful it is in the eyes of our mighty God when we are praying. Amen? When we pray, we rely on our God. We put everything on God's hands. Kaya po, purihin ang Panginoon. Siguro, manatili tayong nakatayo, pero yung mga nanatiling nakatayo, yung mga marunong lumuhod sa harapan ng Panginoon. Amen? At kung magkagayon, alam niyo po kung ba't pinapaluhod? May mga pag-aaral po dyan eh. Pag nakaluhod ka, hindi ka masyadong aantokin. Mga inaral na po yan. May mga scientific explanation pala dyan. And it is the best position of prayer. Yes, yung sabi nila, hindi naman yung position eh, kundi yung position ng puso. But physically, i-try nyo po, mahirap makatulog na nakaluhod. Ano po? Praise the Lord. Happy anniversary po. Congratulations. And salamat po sa mga panalangin. Marami kayong naaabot. Maraming naaabot ang mga panalangin ito. Kaya I encourage everyone na palawakin niyo po ang ministeryo na ito pa. At maging makikita po natin na hindi lang tayo nakatayo, kundi yung mga pinagpe-pray natin. Stand firm. Na po, stand firm. Not only during the battle, but even after the battle. God bless us all po. Thank you so much. All glory belongs to God. Amen
Amen. Amen. Salamat po, Pastor Milo. Nakaka-bless po ang gabing ito at kami po